Magandang umaga po. Hallelujah. Nandiyan pa po ba kayo? Ayan, baka ako lang po nag-iisa na rito at yung kasama ko ay nasa online. Sanay na sanay po tayo na mag-isa lamang malimit sa online dahil hindi po nakikita ng behind the scene yung mga kasama po natin. Lalo na pag ako po lang mag-isa nandun sa ating kwarto, sa ating private room. Kaya wag niyo po na nawang kaming iwanan. Hindi lang po dito sa umagang ito, maging sa ating mga online live stream ay nawa po kayo ay aming nararamdaman doon. Amen? Ba, parang wala po kayo. Nandiyan po ba kayo? Siguro nabigla na naman kayo. Na-miss niyo po ba yung aking outfit? Dapat lalo niyo pong ma-miss yung Panginoon. Amen? Na-miss ko din po to. Almost 2 years na rin po akong hindi nag-outfit sa tuwing nangangaral ng salita ng Diyos. At I want to dedicate this message sa lahat ng fishermen na lalo-lalo na dito sa ating lugar, sa Tansa, Cavite, dahil nga po dito sa nakaraang calamity na ating naranasan na isang buhay, isang mangingisda. At hindi ko po kinahihiya kung saan ako nagmula before. Dahil ang ating pangunahing hanap buhay dito sa hulugan, Tansa, Cavite, ay ang pangingisda. At dati-rate meron tayong mga farmers. Ngayon po, ang tanim ngayon ng mga bukirin ay puro bahay na. Wala na ang palay. Kaya ngayon, ang ating hanap buhay na pangunahin dito sa hulugan ay ang pangingisda. Subalit dahil nga po sa nangyari, kailan lang dahil sa dumaang bagyo sa bansang Pilipinas o kahit sa ibang bansa, ay nakaranas po tayo dito ng hindi magandang karanasan ngayong buwan o nakaraang buwan. Ano po nag-umpisa ito? Last month. Dahil nga po tag-ulan at tag-bagyo. Kaya sa umaga pong ito, doon ko po kayo dadalhin. At kung kayo po may Biblia po ba kayo? Huwag niyo po akong tutulugan. Ang sarap ng panahon ngayon. Malamig. Lalo na yung ating aircon ay bukas, centralized. Ay, masarap talagang humalikip-kip ng kaunti, lalo na sa may mga edad. Mahipal lang ng hangin, parang damong makahiya, natiklop na. Amen? Okay po may Biblia, makibukas po kayo sa akin. Sa Luke chapter 5, tumayo po tayo at sabay-sabay po nating basahin. Luke chapter 5, verses 1 to 11. Luke chapter 5, verses 1 to 11. At ganito po ang nasusulat. May title po dito sa itaas, yung inyong mga libro ay King James at NIV, meron po itong mga pamagat. Ang pagkatawag ni Jesus sa unang 4 na alagad. Minsan habang nakatayo si Jesus sa tabi ng lawa ng Gennesaret, nagsisiksikan ang napakaraming tao sa paglapit sa kaniya upang makinig ng salita ng Diyos. Nandiyan po ba kayo? Nakikinig po ba tayo sa salita ng Diyos? Narito po ba tayo ngayong umaga upang makinig ng salita ng Diyos? Yan, dapat po, kailangan mas malakas pa ang boss niyo sa akin. May nakita siyang 2 bangka sa baybayin. Nililinisan na ng mga mangingisda ang kanilang mga lambat at wala sila sa kanilang mga bangka. Sumakay siya sa isa sa mga ito na pag-aari ni Simon. Hiniling niya rito na ilayo ng kaunti ang bangka mula sa baybayin. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang mangaral, sinabi niya kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming napagod, ngunit wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat." Ganun nga ang ginawa nila at nakahuli sila ng maraming isda, kaya halos mapunit ang kanilang mga lambat. Kinawayan nila ang kanilang mga kasamahan na nasa kabilang bangka upang magpatulong. Lumapit naman ang mga ito at napuno nila ang 2 bangka. Ano pat halos lumubog ang mga ito. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya ay lumumuhod sa harapan ni Jesus at sinabi, "Lumayo kayo sa aking Panginoon, sapagkat ako'y isang makasalanan." Nagilala siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli. Gayon din sina Santiago at Juan na anak ni Zebedeo at mga kasosyo ni Simon. Sinabi ni Jesus kay Simon,
huwag kang matakot. Mula ngayon, mga tao na sa halip na mga isda ang iyong huhulihin. Nang maitabi na nila ang mga bangka at sa pangpang, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Mapalad ang pagbasa sa salita ng Diyos sa umagang ito. Hi Lord Jesus, we glorify your name. Patuloy, O Diyos, ang aming papurit, pasasalamat sa iyong dakilang pangalan sa umagang ito, O Lord, upang kami nga po ay makapagbulay-bulay ng iyong banal na salita, O Diyos. Patuloy ka na namin pong wine-welcome, patuloy ka namin ninanais na pumasok, O Lord, sa apat na sulok ng bulwagang ito, O God, na ikaw inaalaw namin, O Lord, in the midst of us. Tanging ang gloria mo, ang iyong grasya, ang iyong kapangyarihan at kalwalhatian lamang, Panginoon, ang aming mararanasan at iyong tinig ang aming maririnig sa umagang ito. Ikaw ang aming magiging mabuting tagapagturo sa oras at araw na ito, O Diyos. Gamitin mo lamang po ang iyong lingkod upang maging instrumento at tungtungan ng mga paa upang ikaw palagi ang makita at mataas sa oras at araw nito, O Lord. At ang lahat ng iyong mga salita ay makumbert sa anumang uri ng pagpapala na ninanais ng bawat isa sa amin sa umagang ito. Sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng kapurihan, kalwalhatian. Let your will, in your way, in your wisdom will be done in this morning. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Makakaupo na po kayong lahat. Ako na po ang manatiling nakatayo. A great morning. Sabi mo nga sa katabi mo, kapatid. A great morning. Bigyan mo na ng magandang greetings, no? Bigyan mo na ng buhay, with smile, with compassion and passion, with declaration. A great morning, kapatid. Yan, salamat. Ganyan din po sa mga nanonood online. Malimit na po tayong mag-greetings o magbatian. Pero yan ay malimit lang natin nakikita o nagdaranas sa trabaho at sa paaralan. Pero malimit sa ating tahanan, hindi na po ito nangyayari. Pero sa ibang bansa, talagang sa kamang pumunta, laging nagbabatian ang bawat sa atin. At malimit po natin binibigkas at sinasambit ng greetings na good morning. Pero this time, we must expect na mayroong gagawing kakaiba ang Diyos sa ating buhay. Amen? Sabi nga po, a great morning. Yan. Hindi po dapat meron tayong pananampalataya na mangyayari ang mga bagay na ating dinideklara. Amen? At napakalaki ng tungkulin ng pananampalataya sa ating mga ginagawa, sa ating mga sinasabi, ating pinakikinggan at ating pinaniniwalaan, lalo na sa ating mga Kristiyano. Dahil pag nadinig natin ang pananampalataya, ito ay malimit tumutukoy sa mga religious activities and religious belief na katulad ng ating ginagawa. At pag sinabing pananampalataya, ito ay lagi nating itinutuon sa ating Panginoon. Nananalig tayo, naniniwala na mayroong isang Diyos na nakakakita, nakakakilala at nakakaalam ng lahat ng bagay na nangyayari sa ating buhay. Amen? At siyang nakababatid, siyang nagpaplano, at siyang nag-peppermint na anumang mga bagay na mangyari na magaganda sa ating buhay. Amen? At sometimes, kahit ayaw natin, ito'y pinahihintulutan din ng ating Panginoon na mangyari at maganap, kahit mahirap, kahit masakit, at kahit na parang hindi natin matanggap ang mga bagay at sitwasyon na ating nararanasan. Amen? At nakatutuwa nga po, kung tayo patuloy na dumadalo sa gawain ito sa ating church, na nakatutuwa dahil ang ating mga lingkod ng Diyos ay talagang nag-aaral, nagsasaliksik, na upang ang ating mga pinag-aaralan ay maging kagamit-gamit sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Parang nandito lang yung naniniwala. Parang kami lang dalawa ni Tita Richie. Amen? Dahil lahat po ng lingkod ng Diyos, hindi lang po basta-basta tumatayo rito. Kung maaari nga lang talagang ilaan namin itutok ang aming oras at panahon sa pangangaral at pagbabasa ng salita ng Diyos upang may deliver ang word ng Panginoon ng clearly, powerfully, and effectively sa buhay ng bawat Kristiyanong sumusumpalataya sa ating Diyos. Na baka tayo ay ma-mislead sa mga nadidinig at ating pinag-aaralan. Kaya kailangan natin ng guidance ng ating Panginoon. Kaya nandoon yung pananalig at pananampalataya
ng bawat lingkod ng Diyos sa salita na ating binabasa. At lahat tayo ay nabubuhay sa pananampalataya, believer man at unbeliever. Kaya sabi nga po ng 2 Corinthians chapter 5 verse 7, we are living by faith, not by sight. Tayong lahat ay nabubuhay sa pamamagitan ng pananalig at pananampalataya. Sapagkat katulad po ng mga estudyante, tayo merong pananampalataya, paniniwala na kung tayo'y mag-aaral na mabuti, mayroon tayong trabahong makukuha after natin makagraduate. Amen? Umaasa tayo kahit hindi pa natin alam ang kahinatnan at ang ating haharapin sa ating buhay, nagsusumikap ang mga estudyante at alam ko halos lahat ay nag-aral at may pinag-aralan at tayo ay nanalig na naniniwala sa ating mga pinag-aralan ay magbibigay ito sa atin ng magandang buhay, magandang future, magandang trabaho. At ito yung ating pangarap na maaring makatulong tayo sa ating pamilya, makatulong tayo sa ating mga minamahal sa buhay, at higit sa lahat, sa panahon na tayo ay magkaroon ng sariling pamilya. Amen? Nangangarap tayo, naghahangad tayo dahil sa ating mga pananiniwala at pananampalataya. Katulad nga po ng isang kwento na naalala ko, na mayroon isang estudyante na siya ay namulat sa matinding kahirapan. Namulat po siya sa isang matinding kahirapan na everyday halos hindi na sila makakain. Minsan isang beses, minsan swerte na ang maging dalawa, at malimit ang ulam po nila ay disabog. Alam niyo po ba yung disabog? Yan. Dumakot ng isang dakot na asin at isinabog sa kanin. Kaya disabog. Ito ang kanilang ulam sa kanilang kanin. At malimit pa nga po, sila ay nag-aagawan sa asin. Dahil magkano lang naman po ang asin? Nakakabili ka na dati ng sa piso lang, nakakabili na. Ngayon is 5 pesos na ang pinakamababa. Pero before, 1 pesos lang, madami na. Kaya talagang kahit ang asin nagmamahal. Mahal na. Kaya dahil sa kanilang kalagayan, paghihikahos, silang magkakapatid isang pamilya sa tuwing kakain, nag-aagawan. Na makakain at makakuha man lamang na kumain na may panlasa ang kanilang kanin na kakainin sa pamamagitan ng asin. Kaya ang batang ito'y nagsumikap sa kanyang pag-aaral at hanggang matapos niya dahil ang kanyang paniniwala, kapag siya nakapag-aaral na mabuti, mahihahango niya sa kahirapan at mabibigyan niya ng masarap na buhay ang kanyang pamilya. At nang siya kanyang pag-aaral at pagsusumikap, siya po'y nakapagtrabaho. Siya pinagpala at nakatanggap na ng sahod. At ngayon, siya'y nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa tuwing siya'y sasahod, hindi na po nagkaaagaw-agawan ang kanyang mga kapatid at magulang sa ulam na kanilang kinakain. Dahil sa meron siya sinasahod, nag-stock na po siya ng maraming asin. Yun na po, kaya kahit sila nagkasabay-sabay, hindi na sila nag-aagawan. Parang hindi kayo natawa sa joke. Dati pangarap siya kasi yung pala ang abot ng kanyang sahod. Hindi naman agad-agad pag tayo nagtrabaho, ang laki na agad ng sahod. Di po ba? Kailangan dadaan tayo sa basic. Noong before, nag-aagawan sila. Ngayon, nag-stock na siya ng maraming asin. Hindi na nga naman sila nag-aagawan. Amen? At least kumakain pa rin ng 3 times a day. At katulad nga po dito sa ating text nung binasa, buhat sa Luke chapter 5 na unang pagkatawag ng Panginoon sa kanyang mga alagad na si Simon. At nakakatuwa dahil kung babasahin po natin ito sa book of Matthew and Mark, ay kakaiba ang istoryang ating mababasa rito. Sapagkat sa book of Matthew and Mark ay tinawag ng Panginoon si James, si John, at saka si Andrew, hindi si Kuya Andrew. Kapangalan lang. Na sila'y tinawag o unang tinawag ng Panginoon, hindi nabanggit sa book of Mark and Matthew na sila'y isang mangingisda. At sa book of John ay kakaiba din ang istorya ng pagkatawag naman kay Andrew. Dahil si Andrew po daw ay isang alagad o tagasunod ni John the Baptist na siyang nagdala sa Panginoon upang siya ay maging isang alagad ng ating Diyos. Subalit dito sa Luke chapter 5 ay isang detalyadong kwento na kung saan makikita po natin ang unang pagkatawag
ni Simong Pedro kasama ang kanyang kapatid at dalawa niyang kasama sa negosyo na pangingisda. At dito nga po, sa kanilang pangingisda, sa kanilang naranasan, ay mayroong masakit, mapait, mahirap, madugo, halos hindi na nila nasabi o nakita natin sa Biblia nating binasa ang mga pangyayari na kanilang naranasan sa buong magdamag na nilang pangingisda. This is the true and sad story na talaga pong ang mga mangingisda is living by faith. Why? Dahil kami po ay mangingisda, alis ng madaling araw ng hapon ng alas 4, ang daladala lang po namin ay pagkain, sometimes ay wala. Minsan ang daladala lang po namin ay gusalina at mga yelo ang aming baon na tubig na pwedeng inumin. At sa gitna ng karagatan, hahanapin pa po namin ang isda sa laot. Hindi niyo po sabihin na pagdating namin doon, sasalubungin na kami ng maraming isda. Hindi po. Ang laki ng dagat. Hahanapin pa po namin yon. Kung saan namin ikakalat, iaarya at ihuhulog ang lambat. At sometimes, ang masakit pa nga po nito at masaklap, minsan sa kagustuhan namin makahuli ng isda dahil po ang mga isda malimit nagtatago po sa batuhan. Dahil kapag doon niyo po hinulog ang iyong lambat at kung malakas ang agos, malaki ang alon, salamat sa Diyos kung may mahila ka pang lambat. Dahil po pumupulupot ang lambat sa mga coral reefs. See? Kaya huwag na po tayo magrereklamo kung sabihin natin nagmahal na ang isda. Kahit ikaw nga nagmamahal. Amen? Yung isda pa kaya hindi magmahal. Nagtaasan na lahat ng bilihin. Napakahirap po talaga. At may mga time pa po na pag ang lakas ng hangin, ang lakas ng agos, at pag hinila namin ang lambat, para kang nakikipaghilahan sa kalabaw na ayaw sumunod. Napakabigat. Napakabigat. At halos pumutok na po yung iyong mga kalyo at yung kamay sa paghila ng lambat. Napakabigat po, para kang humihila ng barko, sa totoo lang po. Napakahirap. Kaya sa katulad ng naranasan nitong si Simon Pedro at ang kanyang mga kasama, ay naroroon na yung kabigatan. Nandoon na yung kapaguran. Nandoon na ang isang bagay na maaring pagkakamali. Dahil sometimes, sa aming mga desisyon o ng mga desisyon ng mga master o ng piloto ng bangka, kung saan nilayari ang lambat, ito ay nagiging failed o failure din sa amin pag nagkamali kami ng hinulugan o pinagkalatan ng lambat. Kaya nararamdaman ni Simon na siya ay isang talunan. Siya ay baksak. Baka kasi ito lang yung source of income nila. Ito yung kanilang pinagmumulan ng kabuhayan. Na siguro marahil, kung ito ay katulad natin sa panahon ngayon na mayroong 5 anak na puro gumagatas at uuwi kang walang huling isda, paano sila makakasurvive sa loob ng isang maghapon? Di ba nakalulungkot? Di ba kung mayroong pinag-aaral ng mga anak? Dahil ang pangingisda naman po sa totoo, sa ayaw nyo't maniwakit sa hindi po lahat ng mangingisda yumayaman. Tama po ba? Malimit po sa mangingisda ay survivor lang. Nagsusurvive lang every day. Kaya pagka walang yung huling isda, nakalulungkot man, sabihin ang katotohanan, sabihin po nila, nga. Wala. Minsan sabihin pa, bikte. Walang huli. Kaya nakalulungkot sa buhay isang pamilya at lalo na sa bilang isang ama na inaasahan kang makapag-uwi ng salapi upang maibili ng pagkain na kanilang pagsasalusaluhan o ng gatas na kanilang ipaiinom sa kanilang mga anak. Subalit dito sa oras at panahon na sila nga po ay umuwi na, ay hindi natin makikitaan ng magandang araw sa buhay ng mga apostol. Masabi po ba nating maganda? This is a great morning. Totoo ba ang salita ng Diyos sa panaghoy o sa Lamentation chapter 3 verse 23 na sinabi niya, there's a new every morning, great is thy faithfulness. Totoo ba ang salita ng Diyos na laging mayroong bagong umaga na punong-puno ng pag-asa, na punong-puno ng pagpapala? Kung ito ang iyong nararanasan sa iyong buhay,
Maniniwala at mananalig at mananampalataya pa kaya itong sila Simon na nakikita mo na wala kang huling isda. Masasabi mo kaya sa iyong sarili na it is a great morning? Di ba napakahirap paniwalaan na ito ay isang great morning para sa kanila? Subalit sa tekstong ating binasa, makikita natin ang tinatawag na great morning. A reason to have a great morning. At nawa, ang bawat isa sa atin ay maging pamantayan ang mga bagay na ito upang tayo ay laging magkaroon ng great morning. Amen? Wala na yung bad morning. Laging great, laging good. Hindi na ang pangit ng vibes ko, ang pangit ng aura ko. Bilang anak ng Diyos, na nalig sa Diyos, may pananampalataya sa Diyos, dapat nakikitaan tayong mga Kristiyano, nakikita sa atin yung gloria ni Lord, na no matter what happened to our lives, although nandiyan ang mga problema, pagsubok, hindi naman po lahat ay exempted dyan. Nakikita yung kakaiba sa atin. Ano yung kakaiba? Tingnan mo yung katabi mo. Napansin niyo po ba ang kakaiba sa kanya? Nakikita niyo po ba? Tingnan niyo naman. Tingnan niyo po yung asawa niyo. Yung asawa niyo, nakakaiba po ba? May kakaiba sa kanila? Dahil nasa kanila ang Diyos. Amen? Kaya meron tayong reason to have a great morning. Na makita mo na mayroong pagbabago, may ginagawa, at may gagawin ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. At meron nga pong tatlong great thing na makikita tayo sa Biblia ito. At ano nga ba ibig sabihin ng great? The meaning of great, na binasa ko po sa dictionary, is an extent, amount, or intensity considerably above the normal of average. Praise. At ang sabi pa nga po dito, ability, quality, or considerably above the normal average, or an important or distinguished person, or very well, excellently. Ito ang ibig sabihin ng great sa dictionary na aking nga pong nabasa. At ang unang nga pong reason na kung paano tayo magkaroon ng great morning is to have a word was here. Dito po sa tekstong ating binasa sa Luke chapter 5 verses 1 to 3. Nasabi po ganito. Minsan habang nakatayo si Jesus sa tabi ng lawa ng Genesaret, nagsisiksika ng napakaraming tao sa paglapit sa kaniya upang makinig ng salita ng Diyos. Napakaraming tao ang uhaw at nagugutom sa pakikinig ng salita ng Diyos. At napakalaki ng epekto ng salita ng Diyos sa buhay ng bawat Kristiyano. Amen? Kaya nga meron po tayong journal, meron tayong mga devotion na pinadadala ng ating mga leaders every day. Meron ng pang-evening, meron pang morning. At sometimes meron pa tayong sariling pag-aaral at pagsasaliksik ng salita ng Diyos. Dahil napakahalaga bilang Kristiyano na tayong lahat ay nagbabasa ng salita ng Diyos. Amen? Sino ang malimit nagbabasa salita ng Diyos? Ayan, marami na. Nagkakaalaman na po. Salamat naman po sa inyong pagiging honest. Dahil tayo ngayon sa panahon natin, maraming kaguluhan, maraming kaganapan, malimit tayo ay lumalakad sa kadiliman. Kaya nga po ang paalala ng Psalms 119 verse 105, Thy word is the lamp unto my feet and the light unto my path. Kaya kung wala kang salita ng Diyos, ano ang magiging ilaw ng iyong buhay? Ano ang magiging ilaw ng iyong mga pangarap? Ano ang magiging ilaw ng iyong lalakaran? Kung tayong lahat ay naglalakad sa kadiliman. Palad po tayo sa panahon natin ngayon, pero nung unang panahon, para tong province, na talagang, o ikukumpara sa probinsya, hindi pa naman masyadong established,
well-established tong ating lugar. Pero kung kukumpara at naabutan nyo nung panahon, talaga po dito napakahirap ng kuryente. Iilang bahay lang po ang may kuryente dito. Almost nasa mga labasan lang po. Mga 5 hanggang 10 bahay lang po ang meron ditong kuryente. Pero ngayon, pag naglakad tayo sa daan, maliwanag na. Di po ba? Kaya ganun kahalaga yung ilaw na sinasabi ng salita ng Diyos. Na sa ating nga pong paggising sa umaga, dapat meron na tayong tanglaw. Yung pattern o yung isang light na siyang mag-guide sa atin sa mangyayari at ating haharapin sa loob ng maghapon. Katulad ng mga taong ito, sila'y nagsisiksikan upang lamang makinig sa salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ang magbibigay ng karunungan, kaalaman at kaliwanagan sa lahat ng nangyayari sa ating buhay. Hindi ko po alam kung ano ang pinipreach o ano ang mensahe ng Diyos nung panahong ito'y kanyang pinangangaral early in the morning. Maaaring nangangaral siya about the kingdom of God. Maaaring nangangaral siya about healing. Maaaring nangangaral siya about prosperity. Maaaring nangangaral ang Panginoong Diyos ng repentance and acceptance. At higit sa lahat, baka nangangaral ang Panginoon about salvation, kaligtasan. Subalit parang nakikita niya ang mga tao, parang hindi naniniwala at nananalig, kaya nangaral siya at nagbigay siya ng isang example sa pamamagitan ng bangkang sinasakyan nitong si Simon. Kaya hindi niya makita kung nauunawaan marahil siya ng mga tao, kaya siya nangaral about faith, about pananalig, about pananampalataya. At naniniwala ko, I do believe personally in this morning, hindi po kayo dadako sa lugaring ito kung wala kayong daladalang pananampalataya. Dahil naniniwala ko lahat kayo umaasa at nagtitiwala na mayroon kang pagpapalang matatanggap sa ating Diyos sa umagang ito. Mayroon tayong matututunan. Mayroon tayong kagalingan. Mayroon tayong kalakasan. May kapahingahan tayo. At yung iba tulog na nga. Amen? Iyon ang ating inaasam at naasahan sa oras at araw na to dahil tayo may pananalig at pananampalataya sa pakikinig ng salita ng Diyos. Mahalagang tayo nakikinig, nagbabasa, nag-aaral at nagsasaliksik ng salita ng Diyos. Dati, noong ako po'y binata, nagagalit ako malimit sa nanay ko. Biro niyo po ba alas 4, alas 3 na madaling araw, bukas na yung radyo, 702 DZAS. Nagigising ka na sa pangangaral ng mga lingkod ng Diyos sa 702 DZAS. At minsan nga, sinasalisihan ko pa yung nanay ko kasi sarap ng tulog. Papatayin ko yung radyo. Dahil nga, nangangaral na, pero ngayon ko lang napagtanto na yung salita pala ng Diyos na pinakikinggan namin nung kami mga batay, mapapakinabangan namin ngayon. Amen? Na yung palang salita na parang walang epekto noon, ay nararamdaman namin ngayon. Nararamdaman ng bawat Kristiyano. Ganon kahalaga ang salita ng Diyos. Sometimes, hindi nito na agad-agad natin nararanasan. It takes time. Kailangan tayo'y maniwala sa proseso. Merong tamang panahon at oras ng Diyos upang tayo ay umani, mag-ani sa mga salitang ating pinakikinggan. Ang tanong, nakikinig ba tayo? Nagbabasa ba tayo? O baka puro scroll lang sa cellphone everyday, attack dito, attack doon. Updated ng cellphone. Updated ng post, on the way, OTW. Hindi na tayo nagbabasa ng salita ng Diyos. Sorry to say, sad to say, na sometimes hindi na po natin nai-enjoy ang relationship sa loob ng tahanan dahil sa mga gadget. Mga nanay, mga tatay, nararanasan niyo po ba sa panahon natin ngayon? Natadadating ka sa iyong tahanan na parang wala kang mga kasama sa loob ng tahanan. Sorry and say na yan talaga ang reality now. Bakit? Pero nung araw, pagka yung ating mga lolo't lolo dumating, di ba sinasalubong na natin? Nagbe-bless tayo.
Kumikis tayo at ang higit sa lahat ang sasabihin natin sa kanila, may pasalubong? Di ba? Pero nowadays, pumasok ka sa tahanan mo pag-uwi, wala kang makikita. Uy, tahimik sa loob ng tahanan. Bakit? Kasi lahat sila nagsiselfone. Parang walang dumating. Mga nanay, tatay, busy na. Dahil nga po sa mga gadget. Nakaka-excite, sabi nga ng mga magulang na aking nadinig, sana yung anak kong yun hindi na lumaki. Kasi nung araw, pag aalis ako, habol lang habol. Iyak pa ng iyak. Makasama lang ako. Ayaw, hindi makatulog pag wala ako sa tabi niya. Pero ngayon, tulog na ako, wala pa siya. Yayain mo, ayaw sumama. Yakapin mo, nahihiya na. Kaya ang salita ng Diyos ang magbubuklod sa atin upang maranasan ang pag-ibig sa loob ng tahanan. Maging sa paaralan, maging sa trabaho, at higit sa lahat kung saan man tayo nandoon. Katulad ng mga taong ito, na may mga sarili-sariling problema, suliranin sa buhay, but they love to hear the Word of God. Na sa paggising pa lang sa umaga, makarinig ka ng salita ng Diyos, masasabi mo ng, it's a wonderful day. Amen? Na meron ka ng ngiti sa iyong mga labi, na inunahan mo na ng salita ng Diyos sa pagbabasa at pakikinig. Kaya ang iyong puso, ang iyong buhay ay punong-puno ng pag-asa. Pero pagka ang buhay mo, nung pisahan mo ng away, gulo, ay, late na ako sa trabaho, nako, late na naman, hindi niyo ako ginising, nay, wala pa ang damit, wala makakainin. Hanggang maghapon, kaguluhan ang dala. Masasabi mo bang great morning? No. Hindi great yun. Morning. Puro reklamo, complaining, murmuring ang nakakamit. Kaya mapalad ang mga taong ito. They know they have a great morning dahil kasama nila ang Diyos na sila ay nag-aaral at nakikinig ng ipinangangaral ng ating Panginoon Diyos. Kaya lahat ng anak ng Diyos naniniwala sa salita ng Diyos. Amen? Dahil sa umpisa pa lamang ang sabi ng John chapter 1 verse 1, in the beginning there was a Word, and the Word was with God, and the Word is God. Ganun kahalaga. Kaya kung may pananalig at pananampalataya sa Panginoon, dapat ay iyo ring nire-respect at iyo ring pinaniniwalaan ang ating salita na pinagbubulay-bulayan every Sunday, sa ating devotional. Dapat lagi yan natin pinagbubulay-bulayan at ating isinasagawa sa ating buhay. Dahil kung alam mo na yun ay ang Diyos, mayroon tayong pagkatakot sa lahat ng ating gagawin, sasabihin, at lahat pa ng ating mga planuhin sa ating buhay. Amen? Dahil napakahalaga ng salita ng ating Panginoon. Sabi nga po sa Psalms 107 verse 20 ay ganito, He sent His word and healed them. Sino lahat na may karamdaman? Yeah, salamat sa Diyos at dadalawa na lang ang may karamdaman. Yung mga may maintenance. Ay, dumami. Dumami. Sabi dito, He sent His word and healed them. Sa salita pa lamang ng Diyos, tayo nagsigaling. And deliver them from the destruction. Wow! Dito pa lamang panalo na tayo sa salita ng Diyos pag inuna natin ang Panginoon sa ating buhay. He will deliver and deliver them from their destruction. Kapag inuna natin ang Panginoon at ang salita ng Diyos sa ating buhay, tayo ililigtas sa mga kapahamakan na dapat ay magaganap at mangyayari sa ating buhay, na nakaumang na, nandoon na divine protection. Mga nanay, mga tatay, sa pag-alis ba ng ating mga anak, meron ba tayong binabaon sa kanilang mga prayer? O word? O mga anak naman, nagpapaalam ba tayo sa ating mga magulang, Nay, tayo, alis na kami. O Nay, baon.
Mga anak, dahil hindi natin alam, safe sila sa loob ng tahanan, pero paglabas nila, ano ang buhay na meron na silang kaharapin? Pero kung meron silang baong-baong salita ng Diyos, God will protect them. Amen? He sent 1,000 of angels, sabi nga po ng Psalms 91, verse 11. He sent an angel to guide them, to lead them, and to protect them. Kaya mahalaga mga nanay, mga tatay, na pag-alis ng ating mga anak, merong prayer silang baon-baon at daladala. Every morning, sa tuwing sila'y papasok, kaysa mag-alala ka, wala pa ang anak ko, lasik ko na sila nagpunta. Saan siya na ano nangyari? Text ka dito, text ka doon. Nag-aalala, hindi nagre-reply. Walang load, batang cellphone. Pero pag naroon ang salita ng Diyos, hayaan natin na ang Panginoon ang maging in charge sa kanila. Amen? Pagkatiwala natin sa Panginoong Diyos. We have a great morning in this today. Ayan, parang okay na. Naniniwala na ang iba. At ang pangalawa po nating makikita, a reason to have a great morning, a challenge to obedience. A challenge to obedience. Sa verse 4 to 5. Pagkatapos niyang mangaral, sinabi niya kay Simon, pumalaot kayo at ihuhulog ang lambat upang manghuli. Sumagot si Simon, Guro, magdamag po kaming napagod, ngunit wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat. It's a challenge to obedience. I do believe personally, obedience is progressive. Hindi agad-agad, lahat tayo ay sumusunod, gumagawa sa salita ng Diyos. Pero meron itong proseso. Hindi naman ito biglaan. Hindi ito daglian malimit. Mayroong proseso sa pagsunod sa Panginoon. Katulad ng ginawa ng Diyos, hindi naman agad-agad na inutusan ng mga disipulo na pumalaot at para ihulog ang lambat. Subalit, dito sa verse 3 pa lamang ating mababasa, nag-request ang Panginoon na kung pwede siyang sumakay sa bangka ni Simon Pedro. At siya sumakay, at ang sabi niya, Simon Pedro, pwede bang pumalaot ka ng konti? Madaling sumunod, di po ba? Dahil mababa pa. Madali lang ang pinagagawa ng Diyos. Usod-usod mo lang ng konti. Alam kasi ng Diyos na mahihirapan ka kapag binigyan ka na agad na malaking task, malaking trabaho. Baka umayaw ka. Lalo na sa kalagayan ni Simon Pedro, pagod, gutom, antok, puyat na puyat, wala sa mood. Mga tatay, nanay, naranasan na po ba natin na tayo mapagod dahil sa sobrang paglalaba, paglilinis? Mga tatay, nasubukan na ba nating mapagod dahil sa ating mga ginawang trabaho, lalo na kung traffic pag-uwi? Pero malimit, bad mood. Makadinig lang tayo ng mga konting word na titrigger yung ating patient. Nagagalit tayo. Ito, si Peter. Lord, pagod ako. Pwede ba sila na lang? Utusan mo? Antok na ako eh. Lord, pwede niyo sabihin yon kay Lord. Amen? Pero hindi. Nag-umpisa ang Panginoon sa maliit. Sabi niya, Simon, palaot mo lang ng konti yung bangka. Aba, ay sabi kasi, nandun pa lang sa pangpang yung bangka. Madaling itulak. Di ba, madaling itulak. Nag-umpisa ang Panginoon sa maliit na bagay. Kaya yung ating mga anak, nanay, tatay, yung trabaho ibibigay natin sa mga anak, siguraduhin naman natin na kaya nilang gawin. Amen? Yung sinaing lang ba na masunog, okay na yun. Yung pinaluluto na laging barbecue o kaya grills, sunog pa rin. At minsan nga, naalala ko sa aking anak na pinagluto ko ng tubig na mainit, natunaw ang takip. Sunog pa rin. Sa umpisa, mahirap. Pero dahil maliit lang ang task na pinagagawa, obedience is progressive. Sa pagsunod nila sa Panginoon, binigyan sila ng pangalawang task.
Ang pangalawang task, Simon, pumalaot ka at ihulog mo ang lambat. Pwede naman niya sabihin, Lord, nahugasan ko na yung lambat, eto, ang linis na, ibibilad ko na, nahugugan ko na, natanggal na ang putik, ang kalat, ang mga siet. Kasi po itong lambat na ito, pag hinuhulog sa dagat, hindi mo nang pwedeng sabihin na huwag tuminga dito ang kalat sa mga basurang itinatapon natin sa kanal at sa kalsada. Nasabit po yan lahat dito sa lambat. At sometimes may diaper pa. May bulaklak ng dagat nakasabit po dito. Sabi namin, Lord, nahugasan ko na, malinis na. Pwede ko lang yakapin iuwi ko na sa bahay namin. Pero ipahuhulog mo pa, Lord. Wasting of time yata yun, Lord. Wasting of time. Anong mapapaisip ka, Lord? Mahirap ang pinagagawa mo. Pero sabi dito, a challenge to obedience. A challenge of obedience. At pinag-iisipan ko, bakit ganun kabilis naniwala, nanalig at nanampalataya si Simon Pedro sa ating Panginoong Diyos? At doon ko nga po nakita sa Luke chapter 4, verses 38, o sa taas, na hindi lang pala ito ang kauna-unahang encounter ni Simon Pedro sa ating Panginoong Jesus. Na si Jesus ay nanatili sa tahanan ni Simon at pinagaling ang kanyang nanay na mayroong sakit at karamdaman. Kaya ngayon, ang Panginoon ay gumawa ng way dahil sa kanyang failure, ginawa ng Diyos na maging channel of blessing ang kanyang pagkabagsak. Wow! Sometimes, naiinis tayo, nagagalit tayo kapag nagpe-fail tayo. Kapag mayroong mga bagay tayong ninanais na hindi nangyari at naganap sa ating buhay, may mga masasakit, makirot, at mga pangyayaring hindi natin kayang tanggapin, subalit ginagamit yan ng Panginoon sa kanyang kaparaanan. Hindi natin alam kung paano. Pero ang kailangan lang natin ay sumunod at magtiwala sa ating Diyos. Amen? What we can learn in this verse, we can learn some useful lesson from this. God never give a foolish command, though they may look foolish at the time. Lord, tanghali na. Dahil si Peter, professional na mangingisda. Sabi niya, Lord, tanghali na. Yun ang unang rason niya. Bakit po? Dahil ang mga isda, pag sikat ng araw, sila po'y pumapailalim na ng dagat. Bakit? Natatakot silang ma-sunburn. Joke lang. Natawa naman kayo. Kasi po, kapag sila po'y nasa ibabaw ng tubig, nagkukulang sila ng oxygen. Kaya kailangan nilang pumailalim para maging ayos yung lamig ng tubig para sa kanilang pangangatawan. Kaya ang isda malimit, pumapailalim na. Nandun sa malalim na lugar. Sabi ng Lord, pumalaot ka. Pag sinabi pumalaot, doon ka sa malayo. Tama po ba? Lord, yung lambat ko, galeeg lang gadibdib. Makakahuli kaya ng isda to? Tatangayin lang to ng agos. Lord, bitin yung lambat. Hindi makakahuli ng isda dahil lutang ang lambat, lulusot ang isda sa ilalim. Dahil bakit mo pinahuhulog sa malalim ang lambat? Ang daming pwedeng i-reason ni Simon Pedro. Lord, pero ang sabi nga po natin binasa, God never give a foolish command, though they may look foolish at the time. Sometimes, hindi lahat ng sagot sa ating pangangailangan ay ang karunungan, kaalaman, kasanayan. At ang mga book na ating binabasa, hindi maggagaranti na mayroon tayong magandang buhay. Hindi lahat ng ating pinapangarap at kinukuwang trabaho ay magsasabi sa atin at makakapagbigay sa atin ng magandang at maginhawang pamumuhay. Hindi lahat ng pag-aaral na ating pinag-aaralan
ay pwede nating sabihing makakaigi para sa atin. At higit sa lahat, hindi rin lahat ng gamot ng ating iniinom minsan ay nakabubuti sa atin. Amen? Ito'y base lang sa ating mga experience, kaalaman na napag-aaralan. At kung inyo nga pong mapapansin, bakit ang mga doktor, every year, may nadidiscovering mga gamot na mga the best. Pero bakit pag may dumating na bagong gamot, lagi nilang sinasabi, the best na to. Amen? Sabi niya, the best na to para sa'yo. Pero pag ikaw ay maintenance na maintenance, every day, tumagal ka ng taon, next year, bibigyan ka na naman ng bagong gamot. Bakit na sasabihin? Nag-upgrade ka na. Marami nang nasira sa katawan mo. Akala ko ba, the best na to? Dahil yung base lang sa karunungan at kaalaman. Pero ang tunay na kagalingan, natatagpuan lang natin sa Panginoon. Amen? Kaya ngayon pa lang, mga bata, ingatan na ang katawan. Tumahimik ka mga bata. Ngayon pa naman, ang lapit ng SM. Andiyan pa yung 7-Eleven at Alphamart. Ang daming ice cream. Ang daming soft drinks. Ang daming mga debote. May hotdog pa. May sausage. Dati-rati, tosino lang, longganisa. Ngayon, nariyan na. Fast food. Mga fried na pagkain. Yan po mga dahilan, malimit, kung bakit ang lifespan ng mga Pinoy ay nagde-decrease. Edad 50, 40, may maintenance na. Bakit? High blood. Kasi gusto ng mga Kabitenyo laging masarap. Amen? Mahilig sa masarap na pagkain. Hindi ko man po minamasama, pero eat moderately. What we can learn, some useful lesson from this, God intend to bless those who obey Him without hesitation. Pinagpapala ng Diyos sa mga taong hindi nagdadalawang isip sa pagsunod sa ating Panginoon Diyos. Amen? Kaya dapat sa pag-utos ng Panginoon, may natinig tayong salita ng Diyos, obey immediately. Pag sinabing faith, hindi yung bukas, hindi yung mamaya. Pag sinabing faith, if you have faith, it is now. Ngayon. Amen? Hindi with, tawa ko lang last Sunday, lagi, bago pala yun, with. Mga bagong vocabulary ngayon, ano? With. Hindi daw wait, hindi pwede sa Panginoon ng wait. Hindi pa nga, kung hindi mo ito aksyonan ngayon, baka ibigay yan ng Lord sa iba. Kung hindi mo gagawin ngayon, baka ibigay niyan sa kapatid mo. Para sa iyo na. Ayaw mo sumunod. Ibibigay ng Diyos doon sa mga willing sumunod sa pinagagawa niya. And ang pangatlo, God greatest miracle usually required our cooperation. Kung gusto nating mangyari maganap ang isang miracle sa buhay natin, kailangan ng ating cooperation. Hindi mo pwedeng sabihin, Lord, kapatid ko na lang ang gagawa. Pero pagka binilis siya, gusto mo, kasama ka. Uy, ang sakit ah. Maiinggit ka ngayon. Bakit yung kapatid ko pinagpapala ako, wala? Bakit siya ang bilis ng progreso ng kanyang pagyaman? Bakit siya ang bilis gumaling? Bakit siya na-promote na kaagad? Bakit ako na-demote? Bakit siya nakakamit na, nakakuha na ng ayuda? Bakit ako wala? At ako di nakalista. Butante ako. Residente ako ng lugar namin. Ang tanong, nakikooperate ka ba? Nagpasa ka ba ng mga requirements? Ginawa mo ba ang ginawa nila kaya nila natanggap ang mga pagpapala na ibinigay ng Diyos? Challenge to obedience. Boring ang buhay pagka walang challenges. Amen? Walang improvement pagka walang challenges.
Kaya yung mga problema na ating nararanasan, hindi nyo nakikita. Pabigat ng pabigat. Padagdag ng padagdag. Pero ang nakakatuwa, buhay ka pa rin, malakas ka pa rin hanggang ngayon. Kasi kaya mo! Amen? Dahil sumusunod tayo sa pinagagawa ng Diyos. Kung iyong titingnan, parang kailan lang yung problema kong yan. Hirap na hirap akong lutasin. Pero ngayon, wow! Ganun lang pala kadali yun. Minsan nagpapanik lang tayo. Minsan, nakukulangan lang tayo. Kasi marami tayong hinahanap according to our way. According to our knowledge. According to our ability. Lord, hindi ko na kaya suko na ako. Hindi ako dyan. Para doon ako. Hindi ako tinawag ng Panginoon dyan. Ito ang skill ko, ito ang kaya ko. No. Sabi ng Lord, I want your cooperation. I am the boss. I'm your leader. I'm your king. Kaya kung ano yung pinagagawa ko, sunod lang. Amen? Sunod lang. Obedience is a choice. Obedience is a choice. Hindi naman po ito sa pilitan na pinagagawa ng Diyos. Sa bawat challenge na dumarating sa ating buhay, nasa sayo kung haharapin mo, nasa sayo kung tatalikuran mo, nasa sayo kung susundin mo. Lalo na nga po sa panahon ngayon, mas masarap matulog, malamig. Pero dahil alam mo, may gawain ng Panginoon sa oras na ito, sumunod ka at nadinig mo ang salitang ito sa umagang ito. Amen? Na mayroong nakalaang pagpapala para sa iyo. Salamat sa isa. Mamaya, malalaan nyo na. At ang pangatlo, dahil sa kanilang pagsunod, a result of faith. A result of faith. Dahil sa kanilang pagsunod, sabi po sa verse 6 and 9 ay ganito. Ganun nga ang ginawa nila at nakahuli sila ng maraming isda. Kaya't halos mapunit ang kanilang lambat. Kinawayan nila ang kanilang mga kasamahan na sa kabilang bangka upang magpatulong. Lumapit naman ang mga ito at napuno nila ang dalawang bangka. Ano pat halos lumubog ang mga ito. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya'y lumuhod sa harap ni Jesus at sinabi, lumayo kayo sa aking Panginoon sapagkat ako'y isang makasalanan. Meron pong dalawang uri ako ng halimbawa ng lambat na ginagamit upang maitinggit nating maintindihan ang panghuhuli ng isda. Narito po yung aking picture ng panghuhuli ng isda. Tawag po namin sa ganitong uri ng pangisda ay yung parang ngayong tinatawag nating pukot. Pero ito po yung pinagbabawal or taksay. Dahil ang gamit po nila dito ang lambat ay mga maliliit na mata. Kaya kahit similya po ng isda ay nahuhuli. Kaya pinagbabawal. At ang pangalawang uri ng lambat na hinuhuli at na ginagamit, yung pong isa, yan ang kalimitang lambat na ina-allowed sa panahon ngayon. May tinatawag po yung mata ng lambat. Kung makikita po niyo po itong lambat na ito, meron itong butas. At doon po tumitinga ang lambat according to his size. Makakahuli ka dito ng malaki kung pupulupot lang yung isda dahil matinik at mga alimasag. Pero kung sobrang laki ang isda, hindi po talaga titinga rito. Kaya kung ano lang talaga yung tamang size, yun lang ang matitinga. Katulad po niyan, ng lambat na iyan. Kaya nakakapagtaka po dito, ay nakahuli sila ng napakaraming isda. Hindi ko po alam kung anong lambat ang kanilang gamit. At halos mapunit ang kanilang lambat. At dahil nga po sa takot siguro ni Simon Pedro na dahil sa kanyang kasanayan, sa kanyang kaalaman, hindi kayang ikarga sa loob ng bangka ang lahat ng isda na kanilang nahuli. Kaya tumawag sila
ng kanilang mga kasamahan sa pangpang o sa kabila upang magpatulong. At nakita ko po rito, sa pagpapalang ipinagkaloob ng Diyos, na hindi lahat ng pagpapala na ibinibigay ng Diyos ay nakabubuti para sa iyo. Do you believe in that? Hindi lahat ng pagpapala ng Diyos na ibinibigay niya ay para sa atin. Katulad ni Simon Pedro, alam niya na lulubog ang bangka kapag kikinarga niya lahat ng isda na ibinigay ng Diyos. Naranasan na po ba natin sa ating buhay na may dumating na mga pagpapala na minsan nagtanong ka, Lord, akala ko blessing to. Bakit parang curse? Nakarinig na po ba kayo ng balita na mga ganito? Marami na po. Yung mga taong tumama sa loto. Instead na ma-enjoy ang blessing, instead na ma-enjoy ang pera, lalong nalugmok sa kahirapan at masamang bisyo. Hindi lahat ng pagpapala para sa iyo, kapatid. I'm warning you, all of us, hindi lahat ng pagpapala ay binibigay ng Lord para sa iyo lang. May purpose si Lord. Bakit? Alam ng Diyos, may kasama siyang mga mangingisda na mayroon din sariling pamilya na kailangan din mabuhay. Pero dahil may malasakit pagmamahal si Simon Pedro sa kanyang mga kamangingisda, sila'y tinawag. At ang dalawang bangka ay napuno ng napakaraming isda. Pwede niya namang itapon ang mga isda. Minsan na po namin itong ginawa nung ako po'y nangingisda. Dahil sa sobrang dami ng isda, hindi po talaga namin kayang ikarga, isampa ang isda sa loob ng bangka. Kaya wala po kaming choice kundi itapon ang naiwang isda kaysa kami ay lumubog. Dahil nga po nag-iisa kami sa isang lugar kung saan namamalakaya. Wala kaming pwedeng tawagan o tawagin na tao upang kami ay saklolohan. Pero dito, in this point, mayroon siyang mga kasama na mayroong pangangailangan. Kaya kapatid, kung ikay pinagpapala ng Lord, pinagpapala ka ba ni Lord? Ayan, marami magbibigay. Tingnan mo din yung katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo yung nasa likod mo. Tingnan mo naman yung nasa harapan mo. Lahat yan, may pangangailangan din na baka ikaw ang kasagutan. Hindi lang financially, hindi lang emotionally, hindi lang spiritually, in all areas ng buhay. Ang tinutukoy po natin dito is about isda. Why? Because this is their profession. Ang gusto ng Panginoon, yung anong meron ka, talent, wisdom, knowledge, information, dapat mo rin niya i-share. Dapat mo yang ipamahagi. Dapat mo yang ituro sa mga susunod na henerasyon. Amen? Kaya nga meron po tayong mga mentees and mentor dito sa loob ng church. May discipler and disciple. Dahil ayaw natin na kami-kami lang ang tumatayo. Sila-sila lang ang sumasayaw. Kahit masakit sa bewang, kahit kaliwa ang paa, humanap ka ng parehas namang kanan ang paa. Di ba much? Walang dahilan upang tayo magtulungan at humingi at tumulong sa ating mga kamanggagawa at kapatid sa Panginoon na nangangailangan. Amen? Dahil sa kanilang pagsunod, the blessing will follow. The blessing will follow. Alam niyo po ang aking napansin dito? Ang higit sa lahat kong nakita? Because they have a word of God. And all we need is the word of God. Kaya sila pinagpala. Bakit ko po nasabi rito? Dahil sa unang verse na ating binasa, inutusan sila ng Panginoon,
Simon, pumalaot ka. At sumunod si Simon Pedro. Pero kung babasahin po natin sa John chapter 21, in the same scene, pero magkaiba po to ng senaryo o ng istorya, na kung saan tumalikod si Simon Pedro at ang kanyang mga kapwa manggagawa sa uwasan ng Panginoon after na ipako ang Panginoon Diyos sa krus ng Kalbaryo, sila'y muling ng isda. At ano po ang nangyari po rito? Sa verse 6, John chapter 21 verse 6, sabi ng Panginoon, ihulog niyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makakahuli, sabi ni Jesus. Magkaiba po ba ang Word of God na ginabi ng Diyos? Parang hindi napansin. Ang sabi ng Diyos nung una, Simon Pedro, pumalaot ka, ihulog mo ang iyong lambat sa malalim na lugar. Pero dahil sa takot ng nila Simon Pedro na namatay ang Panginoon, sila nagbalik at muling ng isda. Marahil sinunod niya ang utos ng Panginoon the way na sinabi ng Diyos before. Pero mayroong mga salita ng Diyos na hindi na rin applicable nowadays para sa iyo. Merong mga Word of God na talagang suitable sa pangangailangan mo today. Amen? Baka yung luma mong estilo, hindi na nag-ooperate, kailangan natin palitan ng ibang salita ng Diyos. Parang naguluhan na kayo Kasi sabi ng Panginoon dito, Simon Pedro, ihulog mo sa gawing kanan ang iyong lambat. Pinalaot po ba siya? Hindi. Parehas umaga to. Hindi po ba? Pero sabi ng Panginoon, Pedro, ihulog mo sa gawing kanan. Nagbago ang instruction, ang command ng Panginoong Diyos. Kaya nang sinunod nila ito, pagpapala na naman ang kanilang nakamit. Amen? Kaya yung salita ng Diyos na napagpapala sa inyong katabi, maaring hindi rin yan applicable sa iyo. Merong isang word na talagang para sa iyo ang Panginoon. Amen? Kaya nga po sabi po sa akin nga pong nilagay na ilustrasyon sa drawing, pakibasa nga po sa aking pinos. Patient. Patient is not always an optional thing. All you need are His Word. Nakita niyo po ba? Baka kayo nangangawil lagi sa kaliwa. Ang isda pala naghihintay sa kanan. Patient is not always an optional. Although magandang katangian na ikaw ay matiyaga, na ikaw ay masipag, hardworking. Maganda po yan. Pero naranasan po ba natin sa buhay na anumang pagsusumikap pa ng pagtitiyaga na ating ginagawa at pagsunod sa salita ng Diyos, walang effective sa ating buhay? Na hindi na gumagana ang salita ng Diyos, although powerful ang salita ng Diyos, pero bakit parang hindi nangyayari ang mga salita na ito? Baka merong ibang pinagagawa ang Diyos sa iyo. Kawil ka ng kawil sa kaliwa, andun pala yung mga isda naghihintay sa kanan. All we need is Word of God. Kaya kailangan po everyday nagbabasa tayo ng salita ng Diyos. Baka hanggang ngayon, nung bago ka na born again, yung pa rin yung memory verse mo. Hindi na nagbabago. Walang nadadagdag. Hindi ka nag-i-improve. Kaya yung buhay natin ganito pa rin. Yan pa rin ang nagiging buhay ng mga taong nasa ating o sa ating salin lahi. All we need is His Word. Mayroong revelation, karunungan na binibigay ng Diyos sa atin every day. Kung tayo laging magbabasa ng salita ng Diyos. Amen? Merong salita ang Diyos personally sa iyo. Dahil ang salita ng Diyos ay personal na ibinigay ng Diyos kay Simon Pedro. Personal. God is always working to personally take us
farther and deeper into our relation with Him. And God is always speaking through His Word, her sermons, situation, and people, and He waiting for our response. Ang Panginoon nagsasalita sa pamamagitan ng mga taong tumatayo sa iyong harapan, nagsasalita sa mga devotional at mga journal na ating ginagawa. Ang Panginoon ay nangungusap everyday sa iba't ibang kaparaanan. Kailangan lang po natin ay pakinggan ang kanyang sinasabi. May nakalaang pagpapala. Do you believe today that we have a great morning? Amen. Are you? Naniniwala ka ba na ikaw pinagpala na ng Panginoon ngayong umagang ito? Amen. Salamat sa Diyos. Pero meron pang higit na nakapukaw sa akin dito sa ating pinag-aralan, na aking pinagbulay-bulayam. At ito'y ating mababasa sa verse 11. Luke chapter 5, verse 11. Na maitabi na nila ang mga bangka sa pangpang, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Nang maitabi na nila ang mga bangka sa pangpang, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Parang napakahirap sumunod sa pinagagawa ng Diyos. Sa mga panahon mayroon kang pangangailangan, may suliranin, may problema, parang napakahirap gawin ang mga pinagagawa ng ating Panginoon. Lalo na kung natatakot ka para sa iyong pamilya, sa iyong mga mahal sa buhay, sa iyong mga planuhin. Pero ang nakatutuwa sa Panginoon, iniisip ko, Lord, bakit willing na iiwan ni Pedro at ang kanyang mga kasama ang kanilang mga nahuling isda? Ang Panginoon pag nag-bless, ito ay para sa atin at para sa iba. At makikita po natin dito yung mga bagay na gusto mo ngayon, o wag mong ipagpalit ang gusto ng Panginoon sa mga bagay na gusto mo lang ngayon. Wag mong ipagpalit ang gusto ng Panginoon para sa iyo for the future sa mga bagay na gusto mo lang ngayon. Ang mga disipulong ito na naghahangad na makahuli ng isda para sa kanilang mahal sa buhay, na na-encounter nila ang Diyos, nadinig nila ang salita ng Diyos, sumunod sila sa salita ng Diyos na pinagagawa ng ating Panginoon. Nakamit nila ang ninanais na kanilang puso, ang inaasam na kanilang isipan, ang ninanais at mga pangarap nila para sa kanilang mahal sa buhay. Subalit nagdesisyon sila na talikuran at iwanan ang lahat na nasa kanila. Ang pagpapala ng Panginoon hindi nasasayang. Pero bakit iniwanan ni Simon Pedro at ang mga disipulong ito ang isda kanilang nahuli? Bakit inilagay sa kwentong ito ang mga isdang ito na kanilang nahuli kung wala itong silbi? Bakit inilagay ang isda at nagpahuli sa lambat kung wala itong gagawin? Kung wala itong dahilan? At ang dahilan sa unang verse. Ang sabi po rito, minsan habang nakatayo si Jesus sa tabi ng lawa ng Genesaret, nagsisiksikan sa kanya ang napakaraming tao sa paglapit sa kanya upang makinig sa salita ng Diyos. Napakaraming isda para sa napakaraming tao nagsisiksikan. Maaring ngayon, sa panahon ng Panginoon Diyos, hindi nila ninanais ang mga isdang nahuli ni Simon Pedro at ng kanyang mga kamanggagawa sa kanilang bangka sa pamagitan ng kanilang lambat.
Subalit naniniwala ako personally, ang mga taong sumusunod, nakikinig sa salita ng Diyos ng unang panahon ng sa kanyang pangangaral, maaaring pagod na, maaaring gutom na, maaaring nawawalan na sila ng pag-asa. Pero sabi ng Lord, maaari, eto ang mga isda para sa inyong lahat na nakikinig. Nakalaan yan para sa inyo. Ang mga isdang ito na pinahuli ko kay Simon at sa kanyang mga apostol o disipulo ay para sa mga taong nakikinig na tulad mo at tulad ko. Napakaraming tao para sa napakaraming isda. Maaaring sabihin natin hindi natin kailangan ng isda. Pero alam ng Diyos, ang isdang ito ang magpupulo ng iyong tiyan upang ikay manumbalik sa iyong mga kalakasang nawala sa iyong kapaguran, sa iyong panghihina. Ang isdang ito magpupuno ng iyong kaisipan na ang lahat ng bagay ay kayang i-provide ng Diyos. Nang isdang ito ang magpapakita sa iyo at magpapaalala na kayang baguhin ng Diyos sa sitwasyon mo ngayon. Na ang mga isdang ito ang magpapaalala sa iyo na pag ikaw ay sumunod sa Diyos, na ikaw'y nagtiwala sa Diyos, ikaw ay nakikinig sa salita ng Diyos at gumagawa sa salita na pinaggagawa ng Diyos, mararanasan mo ang mga pagpapalang hinanda niya para sa iyo kahit hindi mo hinihingi, kahit hindi mo inaasahan, kahit minsan, sometimes hindi mo kailangan, ibibigay yan ng Diyos. This is God revealed to me na matagal ko nang iniisip, Lord, bakit? Bakit dinalaw mo na makahuli sila ng napakaraming isda? Maaaring sabihin natin, Lord, madaling iwanan ng mga isdang ito dahil may oil spill. Hindi mapakikinabangan ng mga tao, maaaring hindi bilhin. Pero sabi ng Lord, ang mga isdang ito ay para doon sa mga taong iiwanan ko, ng mga taong humahabol sa akin, para mga taong umiibig sa akin, mga taong nakikinig sa akin. Ang mga isdang iyan ay ipagkakalob ko sa kanila. Kaya this morning, are you receive the great morning buhat sa atin Diyos? Na ang Diyos may nakalaang pagpapala sa bawat isa sa atin kahit hindi mo hinihingi, kahit hindi mo pinagtatrabuhuhan, hindi mo pinagsusumikapan, kahit hindi mo pinaghihirapan, mayroon nang nakalahan para sa iyo, kapatid. If we are willing to obey, just like the people stand in your front, na lahat ng likod ng Diyos, kahit kami nahihirapan, kahit kami napapagod, alam namin hindi lahat ng aming pinangangaral nakabubutis para sa inyo. Pero there are something na mayroong inilaan ng Diyos para sa iyo. Mayroong nakalaan ng Diyos. At kung ano man yon, ang Panginoon na ang bahala. At siyang nakakaalam ng abot nito para sa atin. This is enough for this morning na tayo lalabas sa apat na sulok ng bulwagang ito, na tayo mayroong pag-asa, na mayroon tayong pananalig at pananampalataya, na sa tuwing tayo lalapit at tayo dadako sa lugarang ito, mayroon tayong makakamit buhat sa atin Diyos. Na kung naghahangad tayo ng kagalingan, naghahangad tayo ng kagalakan, naghahangad tayo ng kapangyarihan, naghahangad tayo ng karir, ng ating apong promotion, ng ating negosyo, in God's time, mayroong gagawin ng Diyos. But in this morning, ang kailangan lang natin is His Word and your heart to follow God. Kailangan ng Diyos ang iyong puso. Kailangan ng Diyos ang iyong cooperation sa umagang ito. Kahit minsan naiinip ka na, kahit minsan napapagod ka na, minsan inaantok ka sa pakikinig ng salita ng Diyos. Pero now in this morning, I do believe personally, lalabas tayo sa apat na sulok ng bulwagang ito, na pumasok tayo ng empty, lalabas tayo ngayon ng too much. We have too much. Dala-dala na natin ng sobra-sobra.
ang siksik, liglig at umaapaw na pagpapala buhat sa atin, Diyos. Buhat sa kanyang mga salita na iniwan sa atin, sa ating pinag-aralan sa umagang ito. Can we stand to our feet today and feel the essence and the presence of the Lord in this morning? Ito ang mensahe ng Diyos sa atin, sa bawat isa sa atin. Na sa aming paghihirap, sa mga lingkod na tinawag ng Diyos, I do believe personally, hindi man namin nakikita ang mga pagpapalang ito. Hindi man namin nararamdaman na bumabalik sa mga lingkod ng Diyos. Pero makita lang po namin na tinatamasa nyo mga pagpapagal na pinagpapaguran ng mga lingkod ng Diyos na tumatayo sa inyong harapan. Na nakikita namin na kayo nagtatagumpay, na kayo ay gumagaling sa inyong mga sakit at karamdaman, at kayo pabalik-balik sa loob ng church na sumasamba at nagpupuri sa ating Diyos na buhay. Kami natutuwa na, nagagalak na kami. At masasabi namin, hindi kami nagkamali sa pagkatawag sa amin ng Panginoon. Na kayong lahat, tayong lahat, ay patuloy na sinasamahan ng Diyos. At siya ay nangungusap sa pamamagitan ng lingkod ng Diyos na kanyang ginagamit sa oras na ito. Let's feel the presence of the Lord and let allow the Holy Spirit na maghari, mangusap at magabot ng lahat ng pangangailangan natin sa oras at araw na ito. Let's worship the Lord in this morning with all the heart.